Welcome back sa Usapang Loan at Online Lending. Sa video na to pag-uusapan natin ang tungkol po sa Limon Loan. Si Limon Loan ay iba na ang mukha ngayon. So mayroon bang nabago? Mayroon bang pagbabago sa proseso o sa lahat-lahat pagdating kay Limon Loan? Actually si Limon Loan ay nagawan po natin ng review 3 months ago. Mayroon na po tayong in-upload na video regarding po kay Limon Loan at yan po yung itsura niya. Oo. Lemon ang itsura niya. Pero ngayon ay nagbago na po siya ng mukha. Ano na ba ang mukha ni Limon Loan ngayon? So, ito na ang mukha niya. Yan po. Yung isa, yung luma, ang logo nila parang limon na hinati. Tapos ito, buong buo pa yung lemon niya. Mas maganda ito. Maganda itong bagong logo nila. And by the way, si Limon Loan ay pagmamay-ari ni Flashcash 101 Lending Corporation. Sa previous video natin, nakita natin na itong si Limon Loan ay rehistrado sa Securities and Exchange Commission under nga kay Flashcash 101 Lending Corporation. And then, ano bang kinalaman ni Limon Loan at saka ni Valley Loan? Pero, para malalaman natin, so i-check natin sa website ni Securities and Exchange Commission kasi rehistrado sila, pasado sila sa ating factor number 1. So, si Valley Loan pala at saka si Limon Loan ay parihong pagmamay-ari ni Flashcash 101 Lending Corporation. At mula noon hanggang ngayon, hindi po nababago ang ating review, ang ating hatol po sa lending app na to dahil loan shark po ang nature nila. Sinabing loan shark, malaki ang processing fee at mataas ang interest. Tapos, yung tenure nila or yung repayment period ay napakaiksi lang. Taliwas ito sa nilagay nila sa kanilang description na umabot ng 91 days to 365 days nakalagay dito. So napaka-misleading po yung nilagay nila at marami po talaga ang na biktima, yung mga inosente na hindi po nag-research at hindi po nanonood ng mga videos, hindi lang dito kundi kasi ang dami ng mga vlogger ngayon ang nag-re-review ng iba't ibang online lending app. So saka na sila nagkukumahog na maghanap ng mga video or kasagutan sa mga tanong nila nung naging biktima na sila. At medyo nasa huli na. Oo. Itong si Limon Loan ay hindi nagbabago mula noon hanggang ngayon. Ganon pa rin sila, kaya payo namin sa inyo kung nakita nyo itong lending app na to sa Play Store or sa mga ads sa social media, wag po kayong masyadong excited na makapag-apply ng loan. Akala ninyo po tulong ang hatid nila, pero hindi po. Sakit ng ulo at problema. Problema dahil maiksi lang ang bibigay nilang timetable sa iyo. Kailangan mong mabalik yung pera on or before sa due date na 7 days lang. Tapos, yung processing fee, halos kalahati doon sa inutang mo. Gulat ka na lang, matanggap mo yung kalahati na lang ng amount. Pero babayaran mo yun ha. Babayaran mo, hindi lang yung amount na natanggap sa inyong GCash or ano man yan. Kailangan mong bayaran pati yung nawalang pera na na-charge sa processing fee plus interest pa. So, hindi maganda talaga ang online lending app kung ito ay loan shark. Ang pangatlo,
X po siya sa pangalawa, sa pagiging loan shark. Pangatlo, si Lemon Loan ay ganun pa rin. Ganun din, gaya ni Valley Loan, na ang iyang sister company app. Gumagamit din sila ng ULA collectors or third party collectors, kung saan kung kayo po ay hindi nakapagbayad or hindi nyo po nabalik yung pera within 7 days, nako, doon na magsusimula ang gulo, dahil kayo po ay uumpisahan na nilang takutin, harasin, at ipapahiya. Ano bang mga paraan ng pamamahiya? Magte-text blast po sila sa inyong mga contacts. Pag sasabihan nila na sila ang magbabayad sa utang mo dahil sila ang ginawa mong kumiker, at ikaw ay isang scammer, tinakbuhan ng utang. So grabe yung paninira na gagawin nila sa inyo. Marami ang maniniwala doon sa mga contacts mo, lalo na yung mga walang kaalam-alam din kung ano yung mga online lending app. Then kung hindi pa talaga uubra, magsisimula silang manggugulo sa iyo. Ipopost ka nila sa social media, tapos bibigyan ka nila ng link. Pupunta sila sa mga groups kung saan nakapangalan sa lugar ninyo. Papasok sila doon at mag-comment sa mga post ng mga kabarangay ninyo or ka-city ninyo para mapahiya kayo. And then ang yung iba naggumagawa ng GC at ipapasok ang mga kaibigan mo at doon sila magawa ng hindi magandang mga salita. Plus, yung mga text messages po nila sa iyo, hindi makakain ng aso. Hindi kayang sikmurain ng matitinong tao yung mga pinagsasabi ng mga ULA collectors. Yun yung maaaring mararanasan ninyo kapag kayo po ay nalulung na or na-addict na kayo dyan sa pangungutang ninyo sa online lending app. Hindi lang po dito sa Lemon Loan. Kung kayo po ay nahihirapang magbayad and then umutang kayo sa ibang ULA para makapagbayad, hindi po hindi po tamang strategy yun, hindi po tamang option yun. Mas lalo nyo lang pinapahamak ang inyong sarili kapag dinadamihan nyo po yung ULA ninyo. Kung hirap na nga kayo magbayad sa isang ULA, how much more pa sa 2, 3, 5 hanggang umabot pa ng 10 or mahigit pa. Kaya payong kaibigan, kami po dito sa Usapang Loan at Online Lending ay talagang concerned po kami sa inyo na dapat hindi nyo po subukang umutang sa mga loan shark at data privacy violators na mga online lending app gaya nitong Lemon Loan at Valley Loan. So mag-ingat po kayo, huwag po kayong padalos-dalos, hindi po tulong ang hatid ng mga online lending app. Mula noon hanggang ngayon, palagi kong sinasabi na ang mga online lending app ay walang ibang hangad kundi pagpipirahan kayo, kikita sa inyo, hindi po tulong ang hatid nila sa inyo or sa atin. Napatunayan ko na po yan sa aking mismong sarili with my personal experience nung umutang po ako sa mga online lending app way back 2017 to 2019. Kaya yun po yung dahilan kung bakit gumawa po ako nitong channel na to, para po ipaalam sa lahat na ang mga online lending app talaga ay hindi po makakatulong sa atin. Tutulungan lang nila tayong ibaon lalo pa sa hirap at ibaon sa utang. Anyway, ang Lemon Loan, kahit nagbago pa siya ng logo, nagbago ng kulay, hindi po nagbago nagbabago ang mga taong nasa likod nito. So kung ano yung proseso nila noon, ganun pa rin ngayon. Loan shark sila noon, loan shark pa rin sila ngayon. Data privacy violators sila noon, data privacy violators pa rin sila ngayon. Kaya layuan nyo po at huwag kayong umutang dito. Ngayon po, kung dati sa first review namin 5,000 mahigit pa lang, ngayon ay more than 10,000 na po ang nag-download sa kanila. Mataas yung ratings nila. Huwag kayong
palinlang dyan sa mataas na star ratings dahil marami po dyan ay mga dummy account at mga gawa-gawa lang po nila. Oo, sila na mga hula collectors, mga employee ng mga online lending app, sila lang ang gumagawa ng magandang ratings para tumaas siya, pero hindi po totoo yun. Anyway, kung nagustuhan niyo po ang mga video na to, maraming salamat po. Paki-like and share para maraming makakaalam at huwag kalimutang mag-subscribe. So, Usapang Loan at Online Lending, shoutout sa lahat ng mga members ko, mga subscribers ko, at sa aking mga viewers. Maraming salamat po sa inyong lahat. See you around. Paalam.